to count. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga mahal na tagapakinig, una po sa lahat, binabati ko po ang lahat sa ating sariling pagbati sa Islam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hindi po lingid sa kaalaman ng lahat ng buwan ng Ramadan ay binansagang Shahrul Tawbati wal Ghufran, buwan ng pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala at pagpapatawad. Kaya naman nararapat na mapag-usapan natin ang may patungkol sa pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Normal po sa bawat isa sa atin na nakakagawa tayo ng mga pagkakamali, kasalanan. Ang sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadis, sabi niya, kullu bani adama khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Lahat sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng mga angkan ni Adan ay nagkakamali. At ang pinakamainam sa mga taong nagkakamali at nagkakasala ay yung mga taong nagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ibang riwaya, sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, walladhi nafsi biyadihi laula tudnibun la dhahaba Allahu bikum wa la jaa biqaumin yudnibuna fayastaghfiruna Allah fayaghfiru lahum. Sumpah man sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa may hawak sa aking buhay, kung kayo, sabi niya, kailanman hindi makagawa ng kasalanan, ay tatapusin kayo ng Allah at maghahatid siya ng isang pangkat ng mga tao na magkakasala at hihingi sila ng tawad sa Allah at sila ay patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya po ang tumatanggap sa ating pagbabalik loob sa Kanya at nagpapatawad sa ating mga kasalanan at kailanman hindi siya nagsasawa na dinggin ang ating pagsusumamo sa Kanya at paghihingi ng kapatawaran sa Kanya. Isa sa malaking pagkakamali ng karamihan ay ang kawalan ng pag-asa. Nawalan sila ng pag-asa sa habag ng Allah. Ang sabi ng Allah, wala taqnatu min rahmatillah, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Huwag kayong mawala ng pag-asa sa habag ng Allah dahil katotohanan na pinagpapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng kasalanan. Innahu la yai'asu min rawhillahi illa al-qaumul kafirun. Katotohanan sabi ng Allah na walang nawawala ng pag-asa sa habag ng Allah maliban lamang sa mga taong walang pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. At nilinaw din ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran na minamahal niya, kinalulugdan niya yung mga taong nagbabalik loob sa Kanya at mga taong nagpapakadalisay. Nililinis nila ang kanilang mga puso pagkatapos nitong mabahiran ng mga kasalanan. Sabi ng Allah sa banal na Quran, inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala, minamahal niya yung mga taong nagbabalik loob sa Kanya at minamahal niya yung mga taong naglilinis, nagpapakadalisay. Ibig sabihin, nililinis nila, dinadalisay nila ang kanilang mga puso pagkatapos nitong madungisan ng mga kasalanan. Huwag po nating pabayaan na magkapatong-patong yung mga kasalanan sa ating mga puso at magsilbing harang ito upang hindi mapasukan ng iman ng ating mga puso. Tulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sabi niya, kalla bal ran ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hindi sabi ng Allah, dahil tunay na naging balakid sa kanilang mga puso ang mga kasalanang pinaggagawa nila. Kaya naman mga kapatid, ang isang mananampalatayang Muslim, kapag siya'y nakagawa ng kasalanan, sabi ng mga ulama, mayroong 3 hakbang ang dapat nilang gawin. Unang hakbang, kailangang sundan mo kaagad yung nagawa mong kasalanan ng kabutihan. Bakit? Dahil sa nabubura niya ito. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, sabi niya, innal hasanata yudhibna as-sayyi'at dhalika dhikra lidh-dhakirin. Katotohanan sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na yung mga mabubuting gawa ay nabubura na yung mga kasalanan. Iyan, sabi ng Allah, ay paalaala para doon sa mga taong nag-aalala sa Allah subhanahu wa ta'ala.
Sa hadis, sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Sundan mo, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung masamang nagawa mo ng mabuti dahil ito ay kanyang nabubura. Pangalawang hakbang na dapat natin gawin ay mag-wudu tayo ng maayos. At pagkatapos, magsala ng 2 raka at humingi ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala. Base sa hadis na naiulat o isinalaysay ni Abu Bakr Siddiq na siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya, sinabi niya, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yudnibu dhanban fayuhsinu at-tahura ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. Walang sino man, sabi ng Prophet Muhammad, ang alipin na makagawa ng kasalanan at pagkatapos siya nag-udu ng maigi, naglinis siya ng maigi ng udu at nagsagawa ng 2 raka na sala at humingi ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala, maliban lamang sa patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos nun, binasa ng Prophet Muhammad sallam yung aya sa banal na Quran, sabi ng Allah, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. Sila, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan kapag sila ay nakagawa ng karumal-dumal o di kaya niloko nila ang kanilang mga sarili, ay naaalala nila ang Allah subhanahu wa ta'ala. At humihingi sila ng tawad sa Allah sa kanilang nagawang kasalanan. At sino nga ba ang magpapatawad sa mga kasalanan maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala? Pangatlong hakbang, mga kapatid, na dapat gagawin ng isang mananampalataya sa tuwing siya nakakagawa ng kasalanan ay ang pagbibigay ng sadaka o di kaya kawanggawa. Sa kadahilanan ang sadaka ay nabubura niya yung nagagawa mong kasalanan, tulad ng sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadis. Sabi niya, as-sadaqatu tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'u an-nara. Ang ibig sabihin nito, sabi ng Prophet sallam, ang sadaka o di kaya kawanggawa, pagbibigay ng sadaka ay napapatay niya ang kasalanan ng tulad ng pagkapatay ng tubig doon sa apoy. Sa ibang riwayat, sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, sadaqatu sirr tutfi'u ghadabar rabb. Ang pagbibigay, sabi niya, ng kawanggawa, ng patago, ay napapatay niya ang galit ng Panginoon. Sa ibang talata ng banal na Quran, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, in tubdu sadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffir ankum sayi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Ang ibig sabihin po ng aya nito, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapag sabi niya inilantad ninyo ang pagbibigay ng sadaqat, inilantad ninyo, sabi niya, ang inyong mga kawanggawa, ay napakainam yun, sabi ng Allah. At kapag ito ay inilingid ninyo, itinago ninyo at ibinigay niyo doon sa mga mahihirap, ay yun ang makakabuti para sa inyo. At ipagpapatawad sa inyo ng Allah ang inyong mga kasalanan. Ang Allah ay batid niya ang lahat ng anumang bagay na pinaggagawa ninyo. Sa aya na ito, mga kapatid, napakalinaw po. Binanggit dito ng Allah na ang pagbibigay ng kasadaka ay magiging dahilan upang ipatawad sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga kasalanan. Isa pang aya na binanggit ng Allah sa banal na Quran, sabi ng Allah, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kunin mo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o Muhammad, sa kanilang mga yaman ang kawanggawa o sadaka. Tutahhiruhum, na makakapaglinis sa kanila, wa tuzakkihim biha, at makakapagdalisay sa kanilang kayamanan. Ang ibig sabihin nun, yung pagbibigay ng sadaka o di kay zakat ay malilinis niya ang puso ng isang mananampalataya laban sa mga kasalanan.
At malilinis din niya yung kayamanan ng isang mananampalataya na kung ito'y nahaluan ng haram sa pagbibigay ng sadaka o di kay zakat ay mapapanatili niyang malinis yung kayamanan. Kaya man mga kapatid sa panampalatayang Islam, nararapat po sa atin, lahat ng mananampalatayang Muslim, nararapat sa kanila ang agarang pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. O di kaya paulit-ulit na pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. O ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ginagawa niyan mga kapatid. Sabi ng Prophet Muhammad sallam, Ayuhan nas, tubu ila Allah, fa inni atubu ila Allahi kulla yawmin mi'ata marra. O mga tao, sabi ng Prophet Muhammad sallam, magbalik loob kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil katotohanan, sabi niya na ako ay nagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala araw-araw ng 100 beses. Kung ang Prophet Muhammad sallam ginagawa niya yun, so how much more tayo na madalas, oras-oras, tayo ay nakakagawa ng mali. Base po sa hadis na naiulat ni Abi Dharr na siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya, ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya sa hadisul Qudsi, na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ng Allah, Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar. Wa ana aghfiru dhunuba jami'a, fastaghfiruni aghfir lakum. O mga alipin ko, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan na kayo, sabi niya, ay nakakagawa kayo, sabi niya, ng kasalanan sa gabi at araw. At ako, sabi niya, ang nagpapatawad sa lahat ng kasalanan. Humingi kayo sa akin ng tawad at kayo ay aking patatawarin. Hiniling natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na naway patawarin niya ang ating mga kasalanan sa buwan na ito ng Ramadan. Igawad niya sa atin ang kanyang mga pagpapala at biyaya. Ilayo na tayo sa kanyang parusa sa impyerno at tanggapin niya tayo, insyaAllah, sa kanyang paraiso. Hada wallahu a'lam, sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.